ng isang tao na alam na natin kung sino. Kahit hindi na natin banggitin ang pangalan, very obvious na ang direksyon ng kanilang mga tanong at kanilang mga aksyon sa araw-araw ng kanilang pagdinig, isang tao lamang ang kanilang pakay dito. Kaya sabi ko, hindi ako sasama. Ngayon, hanggang sa dumating ang panahon ng budget briefing, ay pinaalala ko sa kanila dahil nag-aaway-aaway sila at pinagtatanong nila yung ating Vice President na sabi ko, hindi ganyan ang naging kalakaran natin. Respetuhin natin ang tradisyon. Huwag ninyo kung isasangkot yung accountability doon sa tradisyon. Magkaiba yan. Yes. Pwede naman natin kung i-harmonize ang dalawang yan. Budget briefing pa lang tayo, hindi tayo nag-iimbestiga. Ang budget briefing ay dapat ay nandyan yung pagrespeto at pagtitiwala sa tatlong magkakahiwalay, ngunit magkakapantay-pantay na sangay ng ating pamahalaan. Ngayon, ayaw nilang makinig sa akin. Ang akala nila ay may kinakampihan ako. Wala akong kinakampihan Ang kinakampihan ko yung katotohanan sapagkat ang office of the Vice President ay iginagalang. Meron akong katwiran sabihin sa inyo to ako'y nagtagal na rito, kayo mga bagito lang kayo. Nakita ko na kung paano natin dinispose ang budget ni Noli Di Castro, ni Jojo Binay, maski si Madam Leni Robredo, at ngayon nga yung ating Vice President Sara Duterte. Bakit tayo mag-iiba ngayon? Bakit tayo mag-aaway-aaway ngayon? Yung dalawa akong panahon na nilatag natin ang kanyang budget 2022 dahil hindi pa kayo magkakaaway noon. 2023. Ganun din naman ang nangyari. Wala tayong pag-aaway. Bakit itong 2024 naging critical sa atin? Dahil nga baka ako nag-aaway-aaway na kayo? Hindi ako ganun. Dapat maging consistent tayo sa ating mga tuntunin. Lalong-lalo na yung mga tuntunin na siya nating pinag-alagaan sa mahabang panahon. Ang institution natin ay tayo ang nagiging ay tayo ang kanyang muka. Kapag tayo ay ganito, hindi na tayo karapat-dapat na manatili pa sa isang institution na dapat sana ay tayo ang nagmamahal at gumagalang. Ayun, ang ginawa nila, tinanggal lahat ako sa mga committees at saka yung aking membership sa Commission on Appointments. Yun. Actually, nakita namin yun kung Marcoleta, no? Nakakalungkot kasi yung mga tinatawag na nating lingkod bayan ay sila pa yung mga bumabali at hindi sumusunod sa ating konstitusyon, sa ating batas. So, kayo po bilang congressman, nakita ninyo yung injustice, talagang unfair treatment sa Vice President at sa iyo. Paano nila ngayon yung mga mamamayan na tumitingala dito sa mga politiko na to na dapat sila po ang gagawa ng tama, ipapatupad ang mga batas, irerespeto para sa taong bayan. So, ang nararamdaman po kasi namin, like ako, nakikita ko, active ako everyday, minomonitor ko nangyayari sa Pilipinas, parang hopeless case na ang ating bayan. Magiging hopeless nga kapag hindi tayo nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga pinili ko na kumandidato na senador na independent para sa pamagitan man lang nito ay maipakita natin sa kanila na kahit kailan ay ang sinasaydan lang natin kung ano yung tama, kung ano yung totoo at kung ano yung matuwid. Ayaw natin mag-side ng kung kani-kanino sapagkat ang gagawin nating pagsaside kung kani-kanino ay magpapasama lang sa kalagayan natin. Ngunit ang nakikita ng mga taong bayan ngayon, akala naman ng aming leadership sa House of Representatives sa pamimigay ng kung ano-anong mga ayuda sapagkat ito na lang ang nalalaman nilang gawin dahil maraming nahihirapan at maraming mahihirap ngayon. Ang buong akala nila ay sa pamimigay ng ayuda ay natutuwa na yung mga tao. Hindi ganoon ang nararamdaman, Ms. Maharlika, no? Unang-una, yung pamimigay ng ayuda na iba't ibang klase. Merong AIX, merong AKAP, merong MAIP, merong TUPAD. Maganda naman ang epekto nito. Kaya lang, kapag hindi natin masusustain ito on a long-term basis, sapagkat ang kailangan ng tao ay yung trabaho. Kaya kailangan payabungin natin ang ating ekonomiya. Kaya nga pinipilit ko nga ibaba ang kuryente itong pagsisimula ng maraming negosyo ang tatayo sa ating bansa, sapagkat pag mababa ang kuryente, may inganyo mga mamumuhunan magtayo ng negosyo ng mga pabrika na kung saan
magte-generate ng maraming trabaho, makaka-produce ng maraming pagkain, bababa ang pagkain. Ito ang kailangan ng mamamayan, hindi yung ayuda. Hindi yung bigay dito, hindi yung bigay doon. Akala naman nila, ay gusto yata nilang sabihin sa tao na yung pinamimigay nila ay galing sa bulsa nila. Hindi po, pera din natin ito eh. Pera din ng gobyerno ito eh. Hindi po ito yung unang tuntunin o yung gawain ng Congress. Hindi po kami inihalal ng mamamayan bilang congressmen or congresswomen para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi po yun ang tungkulin namin. Maaari pong sa ibang pagkakataon na ipadadaloy sa amin. Ngunit hindi po yun ang pangunahing gawain namin. Kaya maaring namamali po yung ibang kababayan natin na akala nila dahil sa nabibigyan sila ng ayuda, napakaganda na po ng ginagawa namin. Sa totoo lang, Ms. Maharlika, sa maraming pagkakataon na lumibot ang mga kasamahan ko sa mga ayudang ganito, siguro nakakamahigit na 15 lugar na, isa lang ang aking napuntahan. Dahil nga meron akong isang dahilan na personal, kaya lang ako pumunta ron. Ngunit hindi maatim ng aking kalooban na para bang ang ginagawa namin ay napapasaya namin ang mga tao dahil nakakapagbigay kami ng ayuda. Ngunit ang epekto nito ay malalim. Kapag ka ikaw ay bigay ng mga ayuda o subsidy nang wala namang equivalent na production, alam mo, sa bandang huli tayo lulugso rito eh. Kaya sa ngayon, at ito'y pinananagutan din naman ng ating DOE, ang ating paggasta ngayon sa isang araw, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng ating mga kababayan ito. Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos. Ngunit yung ating income, yung ating nalilikom na pangkabuhayan ay umaabot lamang na 11.7 billion pesos. Sa Makatwid, meron tayong deficit na 4.1 billion pesos. Araw-araw ito. Ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain natin ang ekonomiya. Ibig sabihin yan, ewan ko, mga 270 million per hour. Ganito ang nangyayari sa atin, ang long-term effect nito hindi makakabuti sa ating ekonomiya. Maaring sa unang tingin, ang mga tao sapagkat naaabutan sila ng konting tulong, baka mapasaya mo sila. Ngunit, sa ilang araw lang siguro yon. Ano naman ang kinabukasan nila? Ito yung magiging problema, Ms. Maharlika. Yeah. Siguro mag-a-agree ang mga nanonood sa atin, ang mga taong bayan, talagang ginagamit itong ayuda na ito para talagang i-politicize or in preparation sa darating na eleksyon. Kung ikaw na rin mismo nagsabi na mayroong failure sa Congress, talagang nakikita na pinipersonal ka, pinopolitika ka, yung issue sa 125 million na confi ni Inday na ipaliwanag na, kumbaga sabi ko nga, yung 125 million is barya lang yan compared dun sa 1.4 billion a day na inilaan supposedly po doon sa flood control na wala naman palang flood control. Kung bakit hindi hini-hear dyan, hindi pinag-uusapan dyan sa Congress, yung tungkol dito sa 1.4 billion na to, na flood control. Yun na yung aking sinasabi rin sa kanila. Mula pa nung unang pagbaha, mga 3 buwan na nakararaan, ay nabanggit na yung mahigit